Ngayon lahat na pinag-usapan pulburon. Kayo sa House of Representatives, paano nyo ginastos yung inyong budget, no? Tapos sumunod pa yung travel expense, etc., etc. Yan po yung mga legit na issue before pinalabas tong pulburon. Sabay nung nilabas tong pulburon, pulburon na ngayon ang pinag-uusapan. Pati po yung mga Duterte supporters, siyempre na-hot na, may pulburon pala yan. Pag nilabas yan, tapos na ang boxing. Na-divert po nila mula sa mga legitimate na issue, nagkakaroon po ng diversion. Ito na lang pag-usapan natin. Tama naman. Yun naman talaga pinag-usapan. Wala na po nag-usap doon tungkol sa budget na legit. Si BP Sara nga, pinagtatawanan lang yung issue ng pulburon. Ganun talaga. Tapos sakaya na sila dyan. Lahat na ngayon, meron na silang pambanat na issue, destabilization. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mainit pa po yung pirma ng mga retired PMA. Sinuspindi naman ng NTC itong SMNI. Yan po yung mainit na issue nun, no? Galit na galit tayo dahil si Pangulong Duterte nawala na yung gikan sa masa niya. Samantalang ang dami po nating yung pong gikan sa masa yung nagiging guide ng mga Duterte supporters, Duterte vloggers, ng mga kampanya natin, no, ng ating mga panawagan. At ang panawagan po natin na nakabatay po sa gikan sa masa, ilabas nyo yung resibo. Di po ba? Before tong lahat ng pulburon, nananawagan po tayo ng i-audit sila ng katulad yung normal na audit na hindi lang po yung resibo, no? Yun po yun, tukoy na sila. Tapos biglang nung naglabas na po nitong pulburon issue, nakikita niyo po yung ngayon lahat na pinag-usapan pulburon. Hindi po nila maatake ng mga pro-BBM vloggers at supporters. Hindi po nila maatake, no, yung legitimate na panawagan na paano nyo ginastos. Kayo sa House of Representatives, paano nyo ginastos yung inyong budget, no? Tapos sumunod pa yung travel expense, etc., etc. Yan po yung mga legit na issue before pinalabas tong pulburon. Kaya nung naglabas po tong pulburon, lahat na ngayon pinag-uusapan na pulburon. Wala na nga, before po nitong pulburon, ang tanong po ng mga viewers natin, Boss Baz, kailan na susunod na rally? Baka makasama na kami, di ba? Rally po yun, hindi po para manawagan na bumaba sa pwesto. Wala pong ganun. Rally po yun ng pagpapakita ng support. Pagpapakita ng support sa mga Duterte. Yun po yun eh. Kahit po yung mga speeches, pakinggan nyo po. Sabay nung nilabas tong pulburon, pulburon na ngayon ang pinag-uusapan. Pati po yung mga Duterte supporters, siyempre na-hot na, may pulburon pala yan. Pag nilabas yan, tapos na ang boxing. Umasa na lahat sa pulburon. Kailan lalabas, aabangan yung video. Pag lumabas yan, tigwak na yung nakaupo sa Malacanang. Biglang dun yung napunta eh. Tapos andali banata ng mga andali na pong banata ng mga Marcos vloggers. Kasi, ilabas nyo na yung pulburon, ilabas nyo na yung pulburon, ilabas nyo na. Alam niyo po, matagal na ako sa subaybay sa politika. Diversion po yung mga ganyan. Real talk po. Dinadivert po nila mula sa mga legitimate na issue. Nagkakaroon po ng diversion. Ito na lang pag-usapan natin. Tama naman. Yun naman talaga pinag-usapan. Wala na po nag-usap doon tungkol sa budget na legit. Wala na po nag-usap tungkol doon sa manifesto.
yung non-support. Ngayon ko lang narinig pati yung civilian. Kasi ang civilian, ang alam kong panawagan, rally lang. Okay. So, sa tingin ko, teka muna, parang at nag-warning na tayo dyan, di ba? Sabi, kahit hindi pa po nagpapayag si Pangulong Duterte, para nalilihis tayo sa legit. At saka ang daling banatan. Alam niyo yun, ang daling banatan. Totoo naman eh. Totoo naman madaling banatan yung pulburon eh. Kita nyo anong ano sila, di ba? Biglang naghahanuan. Pare-pareho banat ng mga Marcos Blahang biglang. Pasensya na kayo, naghahang tayo. Okay. Si BP Sara nga, puta, nagtatawanan lang yung issue ng pulburon. Ganun talaga. Tapos sakaya na sila dyan. Lahat na ngayon, meron na silang pambanat na issue, destabilization. Tsaka wala naman po sa wala naman pong pinagbabatayan. Hindi naman po yan natin naririnig sa mga Duterte. Wala pong panawagan na let Sara lead. Wala pong panawagan na palitan na. Ang pinag-uusapan po natin, ito, babalik ko lang sa inyo, bago yung pulburon tsaka yung mga destab na yan. Ang pinag-uusapan po natin, putya, kay nakila, panalo natin 2025. Ang pinag-uusapan po natin, tignan natin sino yung makakalaban ni BP Sara sa 2028. Ang pinag-uusapan po natin, yung inip na tayo. 1 taon pa lang mahigit, nakakainip. Di po ba? Okay, hindi po tayo nagbabago na biglang kabati na natin. Hindi po. Nariyan po yung mga legitimate nating mga hinaing. Bakit ninyo siniraan si Sara Duterte? Pinasama ninyo yung confidential fund. Tapos hinihingi ninyo na mag-audit ang COA sa confidential fund. Ayan na po yung COA. Naglabas na po ng year-ender nila. Tungkol dyan, wala po nakita ang COA na anomalya. Meron po ba nagbalita na press? Yung pong pagpapasama ninyo kay Sara Duterte, pwede na lang patahimikan na lang o tahimik na lang tayong lahat. Wala na lang kikibo. Parang wala lang nangyari. Putya, may panahon. Ito lang taon na to. Diyan bumaba yung rating ni Sara Duterte. Araw-araw yan. Confidential fund, confidential fund, confidential fund. Anong sabi natin? Anong katiwalian sa confidential fund? Ginastos ng 11 days. Pinasama lang nila. Ginastos ng 11 days. Naku, ginastos ng 11 days. May nakita po ba ang COA? Naglabas na po ng report ang COA. May nakita po ba nakatiwalian sa confidential fund? Wala. Pero lahat ng yan, wala po yan. Natabunan na yan lahat. Ang pulburo, ilabas yung pulburo. Minsan, dapat matalas din tayo, no? Baka hindi rin alam nung mga binibigyan ng mga issue. Kasi sabi nila, sa Malacanang daw galing yan. Yung mga sa Malacanang ang nagbibigay. Minsan, baka totoo nga sa Malacanang binibigay, pero iba yung purpose nung nagbibigay. Mang-divert na mga issue. Kaya, hanggang ngayon, nalilito. Ito po yung mga propagandist ni PBBM. Liton-lito po sila eh. Nagtataka po sila. Sabi, ito mga banat nila, no? Nung naglabas si Pangulong Duterte, kawawa naman daw yung mga DDS. Kawawa naman daw yung mga DDS. Hindi nila alam kung sino paniniwalaan na nila. Yung paniniwala, hindi po kami nalilito. Yung mga Duterte sa Okay. Balik po tayo sa issue. No? Pag nagsalita po si Pangulong Duterte at hindi po kami naniwala, hindi kami totoong Duterte supporter. Ganun lang naman. Pag nagsalita si Sara at hindi mo paniniwalaan, tapos tatawagin mo sarili mo na Duterte supporter ka, sinong Duterte pinaniniwalaan mo?
Nababaliw na ba kami? Kayo po yung nalilito, no? Nalilito kayo, tutukuyin ka na, nalilito kayo, ang akala ninyo si Maharlika ay si Duterte. Kami po, malinaw po sa amin yun, malinaw po sa amin yun, na mayroon pong, nariyan po si Pangulong Duterte, si Sara Duterte, iba po ang pangalang Maharlika, iba po si Maharlika sa Duterte. Okay. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.